Napuno ng mga tao ang isang bahagi ng C6 Road sa Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Ang pinapanood nila, hostage taking na pala. Isang lalaki kasi ang nag-hostage ng sarili niya mismong anak na 1 taong gulang pa lamang. Tinutukan niya ang anak ng patalim. Tumagal ng mahigit 1 oras ang negosasyon ng otoridad bago sumuko ang suspect. Ayon sa pulisya, nakipag-away muna sa live-in partner ang suspect bago ng hostage. Nakita raw kasi mismo ng live-in partner na hinahalay ng suspect ang anak niyang babae na 13 anyos. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano pong kaso kung sariling kaanak o gaya nitong mismong anak ang hino-hostage? Well, usually kapag may insidente ng hostage taking, ang kaso ay kidnapping o serious illegal detention sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code. So dagdag pa sa posibleng kaso ng rape o acts of lasciviousness, magkakaroon pa siya ng posibleng kaso ng kidnapping and serious illegal detention dahil sa pag-detain niya sa sarili niyang anak sa pag-hostage nito. Ang problema, kung ang biktima ng kidnapping at serious illegal detention ay isang menor de edad, katulad sa kasong to, or kung may pagbabanta na papatayin ang biktima, ang nagiging penalty ay reclusion perpetua to death. It becomes qualified. Pero dahil wala namang death penalty, ay reclusion perpetua ang magiging penalty sa ganitong kaso or halos 40 taon na kulong. Attorney, parang naging teleserye nga ang ng mga eksena dahil sa public place ito at naganap sa daming tao kaya ang dami ring kumuha ng video. May sinasabi po ba ang batas sa pagkuha ng video sa mga ganitong sensitibong krimen? Well, actually, hindi naman siguro kaso ang pagkuha ng video sa ganitong pagkakataon, lalo na nga't nasa pampublikong lugar. Hindi natin maiiwasan yan. Important din siguro na may video dahil pwede itong gamitin bilang ebidensya kung magkaroon man ng kaso. Hindi maipagkakaila ang pagkuha sa bata at kung halimbawa, kung merong pagtatangka sa buhay nito, kung merong threats na siyang magka-qualify nga sa krimen. Ang problema ay kung ano ang gagawin sa video na yan other than kung gagamitin bilang ebidensya. Paano ko ipopost ng basta-basta as is, yung hindi pinipixelize o biniblur ang mukha ng biktima, hindi tinatago ito. Well, magkakaroon ng issue sa pagpapasa publiko ng video dahil ito ay malamang isang violation ng privacy ng isang tao, lalo na yung menor de edad na biktima. Pwede magkaroon ng possible violation ng data privacy laws po natin. Kung tutuusin ang ating mga litrato ay personal information na hindi dapat basta-basta isinisiwalat at isinapubliko nang walang consent ng mga concerned dito. So wag po tayong basta-basta, mas lalo na kung ang i-upload ninyo ay video or litrato ng mga menor de edad. It does not matter if it is a child in conflict with the law or isang biktima, yan pa din ay pinoprotektahan po ng batas. Sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.